Inilunsad ng pamahalaan ang Net Zero Challenge sa pangunguna ng Climate Change Commission. Pero ano ba ang Net Zero? Ang Net Zero ay isa lamang sa paraan at tunguhin para matugunan ang lumalalang global warming dahil ito sa natatrap na init ng kumakapal na greenhouse gases. Ang greenhouse gases ay responsable sa pagbabalanse ng init ng ating planeta. Kapag kaunti ang greenhouse gas, babagsak ang temperatura. Pag dumami naman ito, iinit ng sobra ang mundo. Ang problema natin sa ngayon ay ang hindi mapigilang pagdami ng konsentrasyon ng mga greenhouse gases sa atmosfera. May mga greenhouse gas na mabilis mawala sa kalawakan gaya ng ozone. Ang iba naman ay nag-i-stay ng matagal gaya ng carbon dioxide na umaabot ng 300 to 1,000 years bago mawala. Ayon sa Statista.com, nasa 2 billion metric tons ng carbon dioxide ang natatanggal sa atmosfera taon-taon. Gayunpaman, nito lamang 2022 nasa 37.49 billion metric tons ang nadagdag na carbon dioxide mula iyan sa fossil fuel at iba pang industriya. Ibig sabihin, mas marami ang nadadagdag kaysa sa naaalis. Para masolusyonan ang suliraning ito, kailangan mas kaunti ang nadadagdag na carbon dioxide kaysa sa natatanggal. Ang terminong net zero o zero emission ay pagbabawas ng nadadagdag na amount ng carbon at kung posible ay maibaba ito sa zero, as in walang carbon na magmumula sa industriya. Sa ibang kahulugan, pagbabalanse ito ng nadadagdag at natatanggal na carbon sa atmosfera. Kung gaano kadami ang natatanggal, dapat ganun lang din kadami o mas mababa pa ang nadadagdag. Ayon sa ulat ng World Resources Institute na inilabas noong 2020, ang dalawang pangunahing estratehiya para sa pag-alis ng carbon mula sa atmosfera ay ang pagtatanim ng puno o pagpapanumbalik ng kagubatan at direktang pagtatanggal nito sa hangin gamit ang teknolohiya o ang tinatawag na direct air capture. Maliban dyan, ang pagtangkilik sa renewable energy tulad ng solar energy, wind energy at iba pa ay makakatulong para mabawasan ang paggamit ng fossil fuels.